good morning sa mga boss natin dyan. Ngayon po ay huling araw para sa linggong ito. At today is holiday, pero syempre bago tayo mag-weekend, samahan nyo kami ngayon sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey, Carla, Jules. Biyernes so ngayon, holiday. Eid Mubarak po sa lahat ng mga kababayan nating Muslim. Alright. Party sa nila. Tapos ng Ramadan, isipin nyo, 1 month ng pag-aayuno. Si Princess, no? Actually, meron siyang ini-invite tayo, di ba? Yan, nakibahagi yung Disney, Carla, yung pagdayan, ano ba yun? Pag-ayuno? Pag-ayuno. Yung pag-ayuno yun. Fasting? Fasting. Yung fasting. Di ba may groups din na parang challenge sila na at least one day? Okay. At kanina walang traffic compared nung isang araw nilakad namin ni Carla yung buong stretch ng Visayas Avenue. Ngayon naman, sobrang kabaliktaran, dire-diretso. Kaya ang sarap mag-drive. Walang pasok holiday. Oo, walang pasok. Alright, syempre jam-pack po ang ating umaga. Pero bago yan, importante pong pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment. Okay, una sa ating Teka Moment, 52 ng mga SM malls sa buong Pilipinas ang nakausap ng COMELEC. Dahil kinakausap na nila ngayon itong mga malls na to dahil pinag-iisipan nga kung maaring dito i-held yung ating national election taon. Okay, bagamat according sa kaibigan natin at dating taga-PTV4 din na si election lawyer Romy Macalintal, na ito'y labag sa batas dahil ayon sa ating konstitusyon, ang eleksyon ay dapat ini-held sa mga public schools. Pero ito naman bagong idea ng COMELEC na gawin sa mga malls ay makakatulong daw sa ating mga kababayan. Especially dahil ito'y komportable, aircon And easy access din. At secure dahil may mga security guard dito. Gayunpaman, bukod sa illegal, tinitignan dito ng mga election lawyers na baka naman magkaroon ng favor dun sa may-ari ng na maaring kaibigan ang isang tatakbong kandidato. So ito yung mga win-win ngayon. Pero according nga sa mga election lawyer, itong resolusyon ng COMELEC na to ay dadaan pa sa proseso dahil according sa batas, dapat ang eleksyon ay sa mga public school. And speaking of election, again, we encourage everyone na mag-register na po tayo and as early as na huwag na po natin antayin yung deadline at lagi po natin tandaan na yung biometrics without this ay hindi rin tayo hindi valid yung registration natin or hindi rin tayo makakaboto. Sabi nga nila, no bio, no boto. Pero regarding nga dun sa malls, alam nyo ba, even sa Canada or even, alam ko sa States, yung ibang mga malls din ginagawa. Kasi nga, kunwari, let's say, gawin sa may North EDSA, maraming malls dyan. Pwedeng ibang districts na magkakasama So, mas efficient din siya. Pero ang sinasabi nga, paano magiging assignment ng COMELEC dyan? Kasi usually, isang school, isang presinto yun. So, ngayon, magsasama-sama. So, yun yung mga kailangan din. Ang isa ko pang iniisip dyan, kung sa mall, so kailangan muna nilang i-close yung mall. Oo, kasi syempre, dadagsa yung tao plus yung mga bumibili pa, di mas parang maraming tao, mas magulo. Unlike kung sa mga public schools, mas direkta, mas diretso yung pinaka-objective kung bakit sila nandun as compared to mga malls. So, ito ang tatanungin, Carla. Kayo ba'y pabor na sa mall bobot o i-held ang botohan? Ako kung mas magiging efficient, okay lang. Yes, at security purposes. Pero ako kasi more of ang iniisip ko lang is, paano dadami yung mga tao, pati yung mga bumibili. So, parang makikidagdag lang sila dun sa dami ng mga boboto rin. So, parang tingin ko mas magulo. Pero, syempre, antayin natin yung mga updates patungkol dyan. Carla? Again, kung wala pong biometrics, wala pong no vote. And again, ito nga, pinag-aaralan itong sa mall magkaroon ng election. Pero ito naman, sa July 24 po, inaasahan pong ilulunsad na ang public wifi. Ito po ay ilulunsad sa kanilang National Technology and Science Week. At sabi po nila, ang unang makaka-access nitong public wifi ay ang Quezon Memorial Circle, Quezon City Hall, Philippine Coconut Authority, ang PhilCoA, the Social Security System, and the Land Transportation Office sa Quezon City and sa Rizal Park. Okay, sabi po ng DOST ICTO or ang DOST Information and Communication Technology, itong Alpha Launch, dito nila malalaman kung paano ito gumagana. Kasi inaasahan nila na 4,550 users po at the same time ang gagamit nitong free public Wi-Fi. At sabi nila, sila daw po ay handa to provide for 150
5,000 users just in case. Nung isang araw na interview nyo Yes, we were about able this to talk public to the Wi-Fi. DOST spokesperson at sinabi niya doon na actually they're doing this or implementing this kind of project and program para ma-reach nila yung mga malalayo na yung wala ng signal or connectivity para makatulong sa mga taong bayan para makakuha pa rin sila ng updates through internet kasi nga yan na rin talaga yung pinaka, di ba ngayon, yan na yung pinaka, lahat tayo dyan nakakuha na ng information. Lahat may smartphones na. At dagdag ko lang kay Carla, yung National Science and Technology Week happening on July 24 to 28. This will be held at SMX Convention. At this is open to the public. Marami sila mga activities dito. Meron din sila for mga kids na gagawin naman sa Ocean Park. Itong National Science and Technology Week, this is a perfect venue para makita po natin yung mga new innovations and new technologies na ngayon. So, pwede to sa lahat. Di ba? Meron dun yung livestock pavilion. Nandyan Kahapon din. itong dinidiscuss ni Carla, kasama rin dyan ng DOST That's right. sa National Science Week. Ano? At bukod dyan, sinabi nga ni DOST ICT spokesperson or IT spokesperson, ano, mauuna yung magkaroon ng Wi-Fi free access dito sa Metro Manila palabas hanggang papunta sa malalayong probinsya. No? At ina-assume nila na 90% nitong Wi-Fi na to magagamit na ng mga kababayan natin Anytime soon. this year. Alright. Yan. So, we are all excited for that na may access na tayo sa free internet. Okay, sumula sa atin, Teka Moment. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Friday. Hindi pala Workday, holiday pala ngayon. Ngayong Friday, unang-una, pag-uusapan natin ang mabisang paghahanda sa mga sakuna. At syempre ito, very exciting kasi pag-uusapan natin ang The New Horizon at syempre, ang Pluto. Kasi meron na tayong high resolution, di ba? Kita natin yung malinaw Nakarating na itsura doon, ng no? Pluto. After At 10 ito, years. interesting din ang pagbawi ng Estados Unidos sa mga ari-arian ni Janet Lim Napoles. Wow, ito naman. ASEAN TV, Joe on the Go Fridays at of my culture naman na mapapanood natin ngayong umaga. Siyempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming, ttv.ph. Maaari nyong ilike ang aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss at bisitahin na rin aming YouTube page, PTV_PH. Okay, mukhang magiging masaya itong Friday edition natin. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!